Si Shen Yuan, ay gwapo at mayaman, subalit naging second-generation loser at walang awa na inabandona ng kanyang kasintahan na sumasambo lamang sa pera. Iniwan siya nito matapos na mabankrupt ang negosyo ng kanyang pamilya. Gayunpaman, dahil dito, nakuha niya ang perpektong buhay na sistema. Hanggat gumastos siya ng pera sa opposite sex favorability mula 60, maaari siyang makatanggap ng doble ang halaga. Mula sa sandaling iyon, ginamit niya ang buong sistema upang mapanalunan ang mga puso ng magagandang kababaihan at kumita ng isang masarap na kapalaran. Ang higit na kanyang pinagtuunang pansin ay kung paano muli siyang magiging mayaman. Gumastos siya ng pera tulad ng pagbubuhos ng tubig at bumangon sa tuktok gamit ang pinakamaliit na porsyento. Nabubuhay ng isang maligayang buhay na negosyante na puno ng walang katapusang pagnanasa. At inumpisahan nga ito mula sa pagpapakita ng sports car, kung gaano karangya ang buhay ni Shen Yuan na hindi kaagad nakilala ng ilang estudyante na kay Shen Yuan ito dahil sa parabang damit lamang kung ito'y paltan ang kanyang luxury car, pagbaba niya ng kanyang kotse, habang nagkakagulo ang mga dalaga matapos makita ang spoiled brat nating bida. Maya-maya naman ay lumabas rin ang kanyang kasintahan na kung wala siyang pera ay tiyak na hindi siya nito papatusan. Pagbaba nga ng kanyang magandang girlfriend, lubos ang selos ng mga kalalakihan matapos nilang makita na nabingwit na raw pala kaagad ni Shen Yuan ang goddess ng second-year college mula sa flight attendants class, kaya't gaano talaga raw ito nakakaselos. Panayam ng isang estudyante na syempre kung ikaw ay isang anak mayaman bukod sa pagiging gwapo kahit sino naman ay hindi mahihirapan makahanap ng kapareha, ngunit hindi sumang-ayon ang katabi nito dahil parang lumalabas na minamanupulan na ni Shen Yuan ang mga kadalagahan sapagkat narinig daw niya na ang mga diyosa sa first year ay nasa kanya na rin. Sa kabilang banda naman habang naiinggit ang mga binatog, sa girlfriend naman ni Shen Yuan nagseselos ang mga dalaga. Si Zhou Wanteng ang kanyang kasintahan, sinabi ng naka-orange na babae na di hamak naman raw na mas maganda ang kanyang katawan kaysa sa kasalukuyang kasintahan ni Shen Yuan, at dahil sa kanyang pag-aatubili na maakit si Shen Yuan nakakainis raw dahil naunahan na tuloy siya sabay tinanong sa katabi nito na kung may pagkakataon pa ba siya sa puntong ito, sumagot ang kanyang beshi na ang pagkakataon naman ay nakadepende sa iyong sarili. Pinalakas din niya ang loob ng naghahangad na babae na huwag panghinaan ng loob dahil lamang kay Zhou Wanteng. Ngunit sa kasamaang palad, pagtungtong niya ng junior college ang kanyang dating maluhong pamumuhay habang tinatamasa ang mga magagandang babae ay tuluyang naglaho, dahil sa sakuna na nangyari sa kanilang family business na 3 travel agency, sabay-sabay itong nalugi at nagsara bukod pa ay nabaon din ang kanyang mga magulang sa mabigat na pagkakautang. Minsan, sinubukan niyang anyayahan ang kanyang dating mga kaibigan na gawin ang madalas nilang libangan sa paglalaro ng computer games, ngunit tinanggihan siya nito sa kanyang pag-anyaya at ngayon ay itinatanggi na hindi naman daw sila malapit na magkaibigan, habang ang isa naman niyang itinuturing rin na kaibigan noong panahong siya ay mayaman pa, na sa halip dumamay o damayan ang nalugmok na kaibigan pinagsabihan pa siya nitong kung iniisip pa rin ba ni Shen Yuan na gaya pa rin sila ng dati na mabilis susunod sa kanya sa oras na sila'y tinatawag. Ngayon nga ang mga matatagal na niyang best friend na ito, nalaman niyang mga peke lamang, lumayo ng paisa-isa at ang nakakagulat dito itinuring siyang parang salot. Dahil dito, sa kawalan nga nila ng pera walang magagawa ang kanyang mga magulang kasama ng kanyang nakababatang kapatid na babae na umupa sa isang bulok na apartment, habang si Shen Yuan na dating gabi-gabing nag-book sa iba't ibang hotel ngayon ay walang mapagpilian kundi ang bumalik sa dorm ng paaralan, at sa sitwasyong ito, kinalimutan niya ang tungkol sa kalayaan at pag-aalaga ng mga panibagong araw, hindi alam kung mabubuhay ng desenteng buhay. Hanggang sa sandaling dumating ang oras na matagpuan niya ang kanyang kasintahan, ito nga si Zhou Wanteng ang kasalukuyang jowa ng ating bida, at nang makita siya nito sinabihan siyang huwag na tayong makipag-ugnay sa bawat isa hanggang sa hinaharap, sana'y makahanap ka ng isang angkop na babae na mas makakaintindi sa iyo, na siya nitong lubos na ikinagulat gayong minsan na nga lamang sila magkita ganito pa ang gagawing pangbungad, kaya't sinubukan ni Shen Yuan na ipaalala ang kanilang 3 taong pinagsamahan, na basta na lamang itatapon, sabay tinanong kung ano ang kanyang nagawang pagkakasala. Ngunit may halong pangungutya na sinabi ni Zhou Wanteng na ang tono ng iyong pananalita ay parang mandirigma ng pag-ibig, hindi mo ba alam kung magkano ang aking ginagastos para sa passion,
Pagkatapos ay lumakad palapit sa sasakyan ng bago nitong boyfriend sabay binanggit ang isa pang bagay, huwag na raw siyang tawagin sa palayaw nitong Ting, dahil iyon ay ginamit nila noong sila pang dalawa, ipinaliwanag na hindi na angkop sa kasalukuyang panahon kahit pa raw sila'y magkita pang muli sa hinaharap, subalit bago nito buksan ang pintuan ng kotse ay muli itong nagbitaw ng isang salitang anya, mas mainam na hindi na lamang tayo magkita kahit kailan. Dahil sa walang katapusang pangmamaliit ng dating niyang kasintahan dito'y bahagya na ring naiinis si Yuan, kaya naman, bago pa tuluyang mabuksan ng bastos niyang ex-girlfriend ang pinto ng kotse na nagsasalita pa rin ang babae na kailangan na raw niyang umalis dahil naghihintay na ang kanyang kaibigan, pinigilan ni Shen Yuan na ito'y tuluyang makapasok at umalis na wala man lamang siyang nagagawang paghihiganti dito. Sa puntong ito ay tinanong siya ni Zhou Wanteng kung ano pa ba raw ang kanyang kailangan, kaya't sinabi ni Yuan na ang tungkol sa designer bag na kanyang iniregalo noon na parang hindi naman ginamit ni minsan, hiniling niyang kung maaring ibalik na lamang iyon sa kanya, sa kabila naman ay nagalit itong kanyang ex-girlfriend na kung wala na bang natitirang dignidad si Shen Yuan, pagkatapos ay sinisipan ito dahil ang kanyang raw namang madalas ibinigay na regalo ay napag-iwanan sa oso, galit pa nitong sinabing ang lahat ng iyong binili sa akin ay mga basura lamang naman na mga bag, at ngayon gusto mo silang bawiin pagkatapos ng ating hiwalayan. Tumugon si Yuan dito na kung hindi mo ibabalik ang mga iyon, hindi ko nais ang pera, ngunit may isa pa naman daw silang pwedeng gawin bilang bayad ang buhayin ang matandang panaginip, sinabi naman ni Wanteng na sana'y mapunta raw sa impyerno ang bida. Napansin sila ng bagong jowa ni Wanteng kaya't sumabat na ito pinasasakay na niya ang mukhang pera na babae. At sa hindi inaasahan tinawag nito si Zhou Wanteng sa palayaw na Ting, sinabi niyang hindi sulit ang magalit at pagkatapos na may tinanong si Yuan kung saan ito pupunta na pwedeng sumabay sa kanila kung sakali. Sa loob-loob ni Yuan, matapos nitong marinig na tinawag ng lalaki ang kanyang ex-girlfriend sa kanyang palayaw na Ting, gayong kakasabi pa lang nitong kanyang dating kasintahan na ang pangalang iyon ay kupas na, ngunit bakit ito'y ginagamit ng bago niyang boyfriend kaya't gaano raw ito nakakatawa. At tungkol naman sa pagkukunwari na paanyaya ni Jun ang kasintahan ngayon ni Wanteng, ito'y kanyang tinanggihan sinabi niya na lang dito na malapit lamang ang kanyang destinasyon, at sa panig nitong si Jun, inabisuhan nito si Wanteng na bagamat hindi naman siya nagmamadali, ngunit sa ngayon, nag-aalala siyang baka ma-overdose sa sobrang galit at mapaaway, habang si Yuan naman ay tinawag nitong kaibigan, at sinabing sa palagay ko dapat kong tiyakin na makakauwi ka sa iyong bahay ng maayos. Napagtanto ni Yuan kung hahayaan lamang niya ito sa pagkakataong ito, kung mananatili siyang parang pipi at hindi ipaglalaban ang sarili tiyak na patuloy iisipin ng mga hangal na ito na siya ay tanga at bobo, kaya naman, dahil dito, upang matudukan na ang laban kinausap na ni Yuan ang mapagbalat kayo na si Jun, binanggit niya dito na kaibigan, ikaw ay isang mabuting tao, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala. Ngunit seryoso, ang aking lugar ay malapit, ilang hakbang lamang ang layo. Pagkatapos na may binuksan niya ang pinto ng kotse upang hayaang pumasok ang kanyang ex-girlfriend, sabay ipinaliwanag na si Wanteng ay isang mabuting babae, mangyaring alagaan siya ng mabuti sa hinaharap. Habang walang anong panayam si Wanteng marahil ay sa pagtataka sa uri ng kakaibang pagkilos ngayon ng ating bida, subalit ang bago nitong manong nakasintahan ay wala na raw dapat pang ipag-alala ngayon ito sapagkat napunta ang babaeng ito sa isang mabuting kamay. Sa kabila naman ay sinabi ni Yuan na tayong mga kalalakihan ay nararapat lamang nabigyan ng mabuting pag-aalaga ang mga babae sa pinakamahusay na antas, idinagdag niya rin na kaibigan, tandaan ang ilan sa mga gawin ni Wanteng. Una, mahilig siyang gumamit ng mga kondom ng Okamoto 001, pangalawa, hindi niya kailangan ang high-end na mga medyas dahil ang mga magarbong bagay ay hindi komportable, bagaman mababakas na sa pagmumukha ng manong ang pagkainis sinundan pa ni Yuan na ang kanyang mga tagubilin, na ang mga favorite na costume ni Wanteng habang nasa kama ay ang uniform ng police at nurse. At sa puntong ito nga ay hindi na kinaya ng manong nakasintahan ngayon ni Wanteng kaya't sa ilang saglit, biglaan nitong pinatakbo ang kanyang sasakyan ng walang anong abiso, at naiwan itong bida na napakamot na lamang sa ulo dahil hindi pa raw siya natatapos sa pagbibigay ng karanasan kung paano pakisamahan ang dati niyang kasintahan, dahil ang kanya pa lamang ibinibigay ay ang mabuting bahagi ng babae,
hindi pa niya nababanggit ang tungkol sa kanyang nakakadismayang gawi, ipinagdasal na lamang niyang sana'y natagpuan na ni Joe Wanting ang kanyang the right one, at sa halip magtanim ng sama ng loob sa ginawang panloloko ng kanyang kasintahan bagaman nagpasya siyang kalimutan na lamang ito, dahil labas na ito sa kanyang negosyo. Gayunpaman taos puso niyang ipinagdasal na naway ang iyong pinili ay matamo ang matahimik na buhay na nais mo, sa ginawa niyang pagtanggap na pag-iwan ng kanyang kasintahan bukod pa ang sunod-sunod na kamalasang nangyayari sa buhay, at habang si Yuan ay pinapanood ang matingkad na sikat ng araw, dito'y bigla na lamang nagbago ang kalangitan at ito'y biglang dumilim na siya lamang ang tanging nakakakita, di nagtagal may lumabas ditong system window, na may nakalahad na natagpuan na ang angkop na tao upang lahat ay dapat magsikap na mamuhay ng isang perpektong buhay na nararapat. Maya-maya pa ay nakita din niya ang perfect life system na ipinagpapatuloy ang pag-usad, bagaman noong unay di niya ito masyadong pinagtutuunang pansin subalit nang makita niya na ang host ng system na ito ay sinasabing si Shen Yuan pati na rin ang kanyang ibang personal na impormasyon ay nakalahad dito, ang kanyang edad, taas, bigat, kayamanan, kalusugan, enerhiya, habang sa pinakadulo sinasabing wala pang anumang kasanayan o skills. Naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang malamig na pawis, sa labis na pagtataka kung siya ba ay tigok na o nahaharap sa isang hallucination. Matapos mag-loading ang Perfect Life System, ipinaliwanag na ang Perfect Life ay hindi lamang pera bilang pundasyon, kundi pati na rin ang pangangasiwa ng opposite sex, at dito'y sinabi na rin ng system ang tungkol sa isang gawain na may limitadong oras, gumastos ng pera sa naaangkop na edad ng tao sa kabaligtaran na kasarian na may higit level 60 na affinity at kumita ng administration. Tungkol naman sa magiging reward, nakasaad na ang perang ginastos sa opposite sex ay ibabalik sa host ng 3 beses, at kung ang affinity ay tumaas ng 3 puntos habang ginagastos, ang refund ay magiging doble. Nag-iwan din ng note ang sistema na ang paggasta ay dapat gawin gamit ang pag-iipon o cash. Samantala sa di pangkaraniwang pangyayaring ito ay labis na naguguluhan si Yuan at kumikilos na parang isang baliw sa gitna ng kalsada, na laking tanong sa isip kung gumagamit siya ngayon ng system hacks, o di naman kaya, kung ito ay isa lamang nakakabaliw na hallucination, kaso nakita siya ng kanyang teacher na nag-aalala sa kanyang parang baliw na pagkilos. Habang lumalapit itong si Professor Li Xiao, pinangaralan niya si Yuan na ang isang tunay na mag-aaral na lalaki ay dapat kumilos ng tama, gayong isa lamang naman itong break-up kaya't ito'y hindi dapat maging big deal. Idinagdag rin niya na nakita ko ang lahat, at sa mga sandaling tulad nito dapat ay gamitin ng isang tunay na mga madalas wika ng kalalakihan ang salitang pinakamahusay na, if it's over, it's over, sa gayon ay mas magiging mahusay. Bagamat hindi tungkol doon ang inaalala ni Yuan kundi ang perfect life system na inaakala niyang isa lamang hallucination sa kanyang utak, kaso nakita niyang nagkaroon si Professor Li Xiao ng hugis puso at numero sa ulo, pagkatapos naman ay lumabas rin ang system window na sinasabing si Li Xiao ang kanyang paborability sa salita ng host ay nasa level 65, nalampas pa sa minimum requirement na 60 upang makalikom ng 2 times refund. Napagtanto ni Shen Yuan na hindi siya napapraning dahil napatunayan niyang ang mga numero at tala na lumulutang sa ulo ni Professor Li Xiao ay nangangahulugan ito na nga ang perpektong sistema ng buhay mula sa isang sandali ito'y kanya muling pagmasdan ng maigi, nalaman niya na ito ay tunay. Habang itong si Teacher Li naman ay patuloy pa rin siyang inaaliw upang kalimutan ang pangit na karanasan sa babae, nahihiya niyang tinutukoy kay Professor Li Xiao na siya'y ayos lamang naman, ngunit di niya masabi sa magandang guro ang tungkol sa kanyang natuklasan na perfect life system, na katulad na rin sa isang hakang system. Matapos malaman ng teacher na si Shen Yuan ay ayos lamang, binago nito ang paksa ng kanilang usapan at ipinunto ang tungkol sa alok niyang scholarship. Inabisuhan niya ang ating bida na isumite ang kanyang mga dokumento sa lalong madaling panahon, dahil ito ay isa sa ilang mga paraan na kanyang magagawa upang makatulong kay Yuan. Lalo sa panahong gaya nito na ang kanilang pamilya ay nahaharap sa isang mahirap na kalagayan, ngunit tinanggihan niya ito, at ipinaliwanag na ilang libo lamang naman iyon kumpara sa naging utang ng kanilang pamilya. Bukod pa ay sinabi niya rin na mas marami ang nangangailangan ng scholarship na ito, kaya't mas mainam na ibigay na lamang ito sa kung sino ang mas higit na nangangailangan, dahil dito ay hindi na siya pinilit ni Teacher Li Xiao upang hikayatin tanggapin ang kanyang alok.
Gayunpaman kung sakaling maharap muli sa isang mahirap na issue si Shen Yuan, hanapin lamang siya at handa itong tumulong kahit pa ito'y problema tungkol sa pag-ibig. Pagkatapos ay agad na rin itong nagpaalam, pero muling ipinaalala na kung ano man ang kailangan ni Yuan huwag mag-atubili na siya'y lapitan. Samantala'y napatanong sa isip si Yuan dahil pumasok sa criteria si Professor Lee sa ibinigay ng system na limitadong oras na gawain, kaya't naging malikot ang pag-iisip nito kung talagang maaari niyang makuha ang multiplied refund matapos makomplete ang gawain. Pagkatapos niyang pag-isipang mabuti na bakit hindi subukan gayong wala namang mawawala dito, ay pinigilan niya muna si Professor Lee Xiao sa pamamagitan ng paghawak sa kanang braso. Kaagad din itong sinabi ang pagpapaabot pasasalamat sa ginagawa nitong pag-aalaga. Ginamit niyang sangkalan ang tungkol sa kanyang gagawing pagbibigay ng milk tea upang maging hindi kahina-hinala. Di napansin ni Yuan na masyadong mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa kamay ng teacher, at sumagot naman si Professor Lee na hindi na iyon kailangan. Bagaman tumanggi ang professor subalit ibinigay pa rin ng ating bida ang milk tea, kaya't tinanggap na lamang rin niya ito at nagpasalamat habang nahihiya sa ginawa ng estudyante, dahil natapos na niya ang ibinigay na gawain na paggastos. Agad niyang tiningnan ang kanyang cellphone upang alamin kung talagang tunay ang sinasabi ng Perfect Life System na maaari siyang makatanggap ng doble kapalit ng naging gastos. Ang orihinal na balance niya sa kasalukuyan ay 87 yuan, tapos gumastos siya ng 6 yuan sa pagbili ng milk tea kaya't ang natira niyang pera ngayon ay 81 yuan na lamang. Di nga nagtagal, nakatanggap siya ng transaction notification na may pumasok na 18 yuan. Kaya't ang kanyang balance ngayon ay naging 99 yuan, ibig sabihin, talagang totoo raw pala ang 2 times refund. Dahil dito ay naisip niyang hanggat mapapanatili niya ang mataas na affinity ni Professor Lee Xiao sa itaas ng level 60, pwede niyang ipagpatuloy ang paggastos ng paulit-ulit para makakuha naman ng pondo sa kanyang system. Nakita niya rin na isa itong magandang opportunity upang bayaran ang utang ng kanyang pamilya, at kung malalaro niya lamang daw ito ng tama, tiyak na mas magiging mayaman pa ang kanilang pamilya kaysa dati. Sa lalim naman ng kanyang iniisip, hindi na niya napansin na nilayasan na siya ni Professor, dahil sa kanyang pagkaganyak na maaari na niyang ibalik ang mga habit dati o di naman kaya ay mas mahusay pa dito, hanggang sa mapagtanto niya naman na ang kanyang kapital ngayon ay 99 pa lamang, na masyado pang maliit. Gayunpaman ang kanyang prioridad ay upang masecure ang sapat na puhunan sa pagsisimula, at hanapin ang tamang babae para gugulan ng paggastos. Dito'y naupo muna siya sa gilid ng hagdanan habang tinatansya kung magkano ang kanyang mga posibleng kikitain, na kung magagawa lamang daw niya na makakuha ng kahit 8,000 yuan sa gold bar na may 20,000 yuan, habang sa business loan ay 21,585 yuan, dagdag ang kanyang 99 na bahagi ng kanyang kasalukuyang pera. Magkakaroon na siya ng total na 49,684 yuan. Kaso ang problema niya ay ang tingin ni Professor Lee siya ay isang mahirap na estudyante dahil na bankrupt ang negosyo ng kanyang pamilya, kaya't sigurado na hindi tatanggapin ng guro ang isang mamahalin na regalo, dahil dito'y dapat daw siyang maging maingat at makalipas ang isang oras. Nakakuha siya ng magandang ideya matapos makita ang basurahan na may ilang bagong bagay na itinapon dito. May bitbit siyang bagong bag na may halagang 39,000 yuan at mula ang bag sa Year Spring Collection. Sasabihin niya na lamang raw kay Professor Lee na ito'y kanya lamang napulot, o di naman kaya ito'y isa lamang imitations, para masiguro na ito ay kanyang tatanggapin. Tumalon na rin ang eksena dito kung saan pinuntahan na niya ang bahay ni Professor Lee, at habang kumakatok sa labas ng pinto bigla naman sumagi sa kanyang isipan na hindi niya alam kung may kasintahan na ba kaya ang guro na pinaplano bigyan ng regalo kapalit ng magiging income mula sa system. Maya-maya na may binuksan na ni Professor Lee ang pinto nang makita niya si Yuan kaagad na itanong nito kung ano ang ginagawa dito ng bida. Dahil nakasuot ng apron ang guro at may hawak din itong sandok kaya't humingi ng dispensa si Yuan sa gagawin niyang pang-aabala sa pagluluto habang si Professor naman ay sinabing kung ano ang kailangan nito sa kanya. Di na nga nagpaligoy-ligoy pa si Yuan gayong agad nitong ipinakita ang bagong bili niyang bag sa maganda niyang professor, at habang iniaabot, sabay nito ay kanyang ipinapaliwanag ang tungkol sa ginawang mabuting pag-aalaga sa kanya ni Professor Lee sa loob ng 3 taon sa kolehiyo. Bagaman dati noong panahong siya daw ay tanyag pa at maraming pera,
Inakala niya na ang gayong pakikitungo ay isang normal na bagay lamang, ngunit ngayon ay kanya nang napagtanto sa oras na ito kung gaano iyon kahalaga at kainit ang ginawang pagsuporta. Binanggit niya ang mga gayong panayam upang makuha ang loob ni Professor Lee. Sinabi niya rin ang bag na ito ay isa lamang small token upang ipaabot ang pasasalamat. Sa huli ay halos makiusap siya para lamang tanggapin ang kanyang alok na regalo. Kaso inakala ni Professor Lee na ang bag ay mukhang mumurahin lamang, kaya't sa loob-loob nito ayaw daw niyang tumanggap ng gayong ka-cheap na bagay. Idinahilan niya na ang ginawa niyang iyon ay bahagi ng kanyang pagiging teacher, bukod do'y ginawa lamang daw niya ang gayon upang ipakita ang kanyang patas na pagtrato sa kanyang mga nagiging estudyante, kaya't hindi na kailangan pang gawin raw ni Yuan ang pagbibigay ng regalo. Samantala sa ginawang pagtanggi ni Professor Lee, buong akala naman ni Shen Yuan ay nalaman ng kanyang guro na medyo mahal ang kanyang hawak, at sinusubukan gamitin na pangregalo, kaya mabilisan niyang ipinaliwanag na ang bag na ito ay isa lamang imitation na nagkakahalaga lamang ng 200 yuan, kahit ang totoo nito ay tumataginting na 38,800 yuan sa tunay na presyo. At sinabi niya rin na, Professor Lee, alam mo naman ang sitwasyon ng aking pamilya, diba? Kaya't saan ba ako pwedeng makakuha ng pera upang bumili ng gaya nito kung ito ay original? Idinagdag rin niya na, Professor, kung hindi ako gagawa ng isang bagay upang ikay pasalamatan, anong uri na lang akong tao? Bagaman ang bag na ito ay hindi gayon nagkakahalaga ng marami, ngunit ito ay isang tanda ng aking pasasalamat. Pagkatapos ay muling nakiusap na sana naman ay tanggapin na ni Professor Lee ito. Tila naman ay naawa na ang guro kay Yuan, dahil sa palihim nitong panayam sa sarili sa puntong ito. Kung tatanggihan niya ang regalo, lalabas na magiging katulad din siya ng mga tao nag-reject sa nakakaawang lalaking ito, at kamakailan nga lamang ay nangako siyang dadamayan si Yuan, kaya naman tinanggap na rin niya ang bag. Kaso sinabihan niya si Shen Yuan na sige, tatanggapin ko ito sa ngayon, pero sa darating na mga holiday o ang iyong mismong kaarawan ay nararapat lamang na maibalik ko ang pabor. Kaya nga lang, naantala ang kanilang pag-uusap matapos maamoy ni Teacher Li Xiao ang kanyang niluluto na malapit ng masunog, kaya't iniwan niya muna si Yuan. Nagmamadali niyang pinuntahan ng kanyang stir-fried na nasusunog, habang itong bida naman natin ay nagpatuloy sa pagpasok ng bahay. Inanyayahan siya ni Miss Xiao na dito na mag-dinner kung hindi pa kumakain. Sa likod naman ng isipan nitong si Yuan, sinasabi niyang hanggat wala pa dito ang boyfriend ng kanyang guro, walang magiging problema kung magtagal siya dito. At bukod pa dito, kailangan daw niyang maging malapit upang maboost ng mabilis ang level ng affinity at kumita ng mas maraming mga cashback mula sa system. Mga ilang saglit pa nga ay nakatanggap na siya ng notification mula sa system na naipadala na ang kanyang cashback, na ang kanyang bank account ay may pumasok na 119,400 yuan. Sinabi na din ng system ang total na balanse ngayon ni Shen Yuan ay nasa 120,200 yuan. Dahil dito'y wala nang pagsidlan ang kaligayahan ng ating bida, matapos siyang mamuhunan sa bag na nagkakahalaga ng 39,800 yuan, ngunit naging triple ang kanyang naging gantimpala dahil nakatanggap nga siya ng 119,400 yuan, at kapag binawas ang naging gastos, kumita pa din daw siya ng malapit sa 80,000. Tuwang-tuwa rin ito sa kanyang naging victory achievement sa edad niyang ito habang siya raw ay bata, na maaring kumita tulad ng pagbubuhos ng tubig sa malawak na dagat. Kaso naudlot naman ang kanyang pag-iisip na maging mayaman pagdating ng araw, nang tawagin siya ni Professor Li Xiao at tanong rin kung ano ang kanyang iniisip. Halos naman magulat itong si Yuan sa paanyaya ng kanyang Teacher Li, gayong kung silang dalawa lamang ba ang sabay nakakain, at naitanong din ito kung nasaan ang boyfriend nitong kanyang professor. Sumagot si Miss Xiao sa ating bida na kung ano bang klaseng tanong iyon, sapagkat wala naman raw siyang kasintahan, kaso nahirapan siyang alisin ang tali ng kanyang efron. Bilang isang maginoong binata, nagsuhestyon si Yuan upang tulungan ang kanyang professor, kahit sinabi ni Miss Xiao na hindi na iyon kailangan, ngunit hindi siya pumayag upang tumulong sa pag-aalis ng tali. Sa magandang spot ay tila parang sinasadya niyang dahan-dahanin ang pag-aalis ng tali, pero sinabi niya naman na saglit lamang niya itong aayusin. Ang problema nga lang ay nakita sila nitong nakababatang kapatid ng kanyang teacher, ito nga si Li Meng, ang bunsong kapatid ni Professor Lee, na hindi naging mabuti ang kanyang unang pagkakataon makilala si Shen Yuan, dahil marahil iniisip nito na ang kanyang ate ay balak biyakin ni Yuan.
Sa kanyang inis na tanong na kung ano ang ginagawa ng dalawa na paurong ng bahagya ang itlog ni Yuan sa labis na gulat matapos maktuhan ng sister ng kanyang teacher ang kanilang posisyon na kung iisipin nga ay parang may kakaibang bagay na inaasikaso, gayunpaman ay sinikap niyang magbigay paliwanag na wala naman silang ibang ginagawa, habang si Professor Lee naman ay tinatanong ang kanyang kapatid kung bakit ito'y ngayon lamang, sabay rin paanyaya na sumabay na sa kanilang pagkain. Kaso nga lang nahalata niyang di maganda ang timpla ng kanyang sister kaya't magiliw niya itong kinausap at ipinakilala niya rin kay Yuan na ito ang kanyang little sister na si Limeng. Sinubukan niyang makipag-usap ng magiliw kay Limeng kahit sa uri pa lamang ng kanyang mukha ay di maitatanggi na ito'y di natutuwang makipag-usap sa bida. Maya-maya nga ay sinabihan nito si Yuan na di maayos ang kanyang pakiramdam na mas lalo pang nagpadagdag kaba kay Yuan. Dahil dito'y nagpasya siyang tumakas ngunit bago umalis nagpaalam muna sa kanyang professor bago, nagpalusot na siya ay tapos ng kumain kanina kaya ngayon ay babalik na raw siya sa school dormitoryo at magkita na lamang muli raw sila sa paaralan. Laking tanong ni Professor Lee sa naging alibay ni Yuan gayong kanina lamang ay pansin niyang mauupo na sana siya upang kumain, ngunit ngayon ay bakit raw kaya ito'y nag-apura at bigla ang lumayas. Bubueltahan niya sana ang kanyang sister dahil sa ipinakita nitong pangit na pag-uugali, kaso inunahan na siya nitong kanyang kapatid na babae at sinabi niya sa kanyang ate Xiao na nakakaamoy siya ng hindi magandang hangin sa binatang iyon, kaya't sinubukan ni Professor Lee na ipagtanggol ang ating bida na siya ay kanya lamang namang estudyante, ngunit hindi pa rin makontento si Limeng bagkus binanggit nitong gaano daw kabastos si Yuan na isang estudyante na nagsisikap manalo sa puso ng kanyang professor. Pabiro na itinulak ni Professor Lee ang kanyang sister upang sila raw ay kumain na lamang, at huwag nang magsabi ng mga ridiculous na bagay. Ngayon na may balikan natin itong si Yuan kung saan ang pinuproblema sa ngayon ay sino pa kaya ang kanyang dapat paglaanan ng paggastos upang kumita. Gayong sa isang banda si Professor Lee ay tila talagang estudyante at mag-aaral lamang ang kanilang mararating na relasyon bandang dulo. Habang kung babalikan naman niya ang gold digging na kanyang ex-girlfriend na si Wanteng ay tiyak na di raw siya kikita. Hanggang sa mga ilang saglit na may bigla itong nakabangga sa gitna ng daan sakto namang ito pala ay kanyang kakilala dahil kasama niya ito sa dorm ng school kaya lang may pag-aalala niyang tinanong kung bakit naman ito'y mukhang problematic. Nanginginig na iniaabot ni Lao Wang ang kamay nito kay Yuan, habang nagmukha ng zombie na di nakakain. Nagsumbong ito kay Yuan na meron nga raw siyang matinding problema, tungkol sa goddess na si Fang Minhui na nakita niyang pumasok ng teatro na kasama si Li Zunpang. Sa panig naman nitong si Yuan ay agad pumasok sa kanyang isipan ang tinutukoy nito na si Fang Minhui, na iyon ay ang the flower of the 20th class of international trade, kahit matagal nang binabanggit ni Lao Wang na iyon ay kanyang gusto subalit hindi pa niya nakakausap man lang ang goddess na iyon ni minsan. Sa ginawa niyang pagtugon ng para baliwala lamang, sinabihan siya ni Lao Wang na bakit naman di na lang siya nito tulungan para makalimot. Sumagot si Yuan na huwag magbiro sa paligid bagkus tingnan kung sino ang kanyang nakikita. Matapos makita ni Lao Wang ang babaeng matagal na niyang pinapangarap, dito'y biglang ningning ang kanyang mga mata at nagmukhang manyakol, gayong tunay nga naman palang parang goddess itong nasa unahan na si Fang Minhui, na may napakainam na kasuotan. Pabulong kinausap ni Lao Wang si Yuan, natutuwa ito dahil salamat at nanood lamang sila ng sini salamat daw dahil hindi dinala sa hotel ni Li Zunpang ang kanyang iniibig, at pagkatapos na may pagkamayabang nitong sinabing may pagkakataon pa siya na makabawi, sa loob-loob naman ni Yuan ay wala itong tiwala na makukuha ni Lao Wang ang isang batang babae kung di nito itatapon ang kanyang dignity, kaso bigla siyang nagulat sa kanyang nakita. Gayong may mataas na affinity level itong babaeng kanina pa nila pinag-uusapan, at di rin siya makapaniwala na hanggang sa mga oras na ito ay may babae pa pala na may malalim na pagrespeto sa kanya, bagaman nga't labis nang nabigla si Yuan sa nakitang stat sa ulo ni Fang Minhui, ngunit mas nagulat pa siya matapos matanto na mas mataas pa ang affinity level nito kaysa sa kanyang Professor Lee. Habang patuloy na palihim sinisilayan ng dalawa ang mga magagandang babae, kaso sa kasamaang palad nagkwento ang kasama nitong babae tungkol kay Shen Yuan, na ayon dito, nalaman daw niya na si Yuan ay itinapon ng kanyang kasintahan, na siyang medyo ikinabigla ni Fang Minhui matapos marinig ang gayong balita. Dahil dito, sa ginagawa nitong paninira, malungkot na tiningnan ni Fang Minhui si Yuan,
Binalaan rin nito si Fang Minhui na sa darating na basic training, sa simula ng semester, huwag na huwag mong susubukan na siya ay hikayatin na lumapit o di naman kaya ay bigyan siya ng mga inumin. Ang mga mayaman na lalaki ay may masamang pag-uugali at ang maliwanag na kumikilos sila ng malakas kapag sila'y nagagalit. Ngunit kahit pa matapos ang kanyang pamilya ay naharap sa matinding pagkalugi, tapos kung kumilos siya ay tulad pa rin ng dati kahit sino naman ay talagang itatapon siya maglaon. Sa matipid na tugon ni Minhui, ito namang kanyang beshi ay patuloy pa rin sa paninirang puri na anya, magandang bagay na hindi sila nagtapos ng magkasama, o ito ay 3 taon ng nasayang na kabataan. Sa likod naman okay na sana dahil sa wakas natagpuan na ni Yuan ang isang tao na nag-iisip ng lubos kung saan maaaring mag-rate ng kita, kaso nga lang laking pagtataka niya na bakit naman ito'y mabilis ang pagbaba ng kanyang value, na hindi raw dapat ipagsawalang bahala at maupo na lang sa isang gilid. Kaya naman sa pagkadesperado, kinausap ng masinsinan si Lao Wang na kung halimbawa ay matapos sila ni Fang Minhui na magkasama, o sa madaling salita ay kung maging kasintahan niya ang pinapangarap na goddess girl ng kanyang ka-dormmate kung ito raw ay magiging ayos lamang dito, sinabihan siya ni Lao Wang na ang punto, hindi ka maaaring manalo sa puso ng beauty campus at tanong na kung iniisip pa rin ba daw ni Yuan na siya ay tulad pa rin ng dati na isang mayaman, at matapos nitong banggitin ng ngunit seryoso, hindi ko ito iisipin hanggat hindi siya kasama ni Li Zhanpang, wala raw itong pakialam kung sino ang kasama niya, basta't huwag lamang si Li Zhanpang. Tumakbo na kaagad si Yuan gayunpaman ay sinabi niya sa nabigla na si Lao Wang na mabuti brother, gayong hinihintay ko talaga na sabihin mo iyon kaya't pupunta ako para dito, bagamat sinubukan niyang pigilan ang ating bida na kung ito ba ay talagang seryoso, di nagtagal ay narating na ni Yuan ang lugar na kinatatayuan ng beauty campus na si Minhui, dito sa kanyang pagsasalita ng classmate Minhui sabay na nagulat ang dalawang babae. Kaso hinarap siya ni Beshi, at tinanong kung ano ang kailangan kay Minhui. Sa kabila ay sumagot si Yuan na nais lamang naman tanungin kung libre siya bukas, nag-book ako ng mesa sa Shing Sushi, sa huli ay tinanong niya mismo si Minhui kung pwede siya nitong masamahan. Di lubos akalain ng beauty campus na siya ay talagang inanyayahan ni Yuan sa isang dinner, ipinaliwanag naman ng kanyang Beshi ang tungkol sa Shing Sushi, ayon dito. Ito ay isang Japanese restaurant na may isang minimum na paggastos ng 1,000 bawat tao, kaya't bastos niyang tinanong kung may pera ba daw si Yuan, samantalang hindi siya pinansin ng bida bagkus tumuon ito sa pakikipag-usap kay Fang Minhui ipinahayag niyang pagkatapos ng hapunan, sumama ka sa akin para maglakad. Nais kong tulungan mo akong pumili ng isang regalo sa kaarawan ng aking kapatid na babae. Kung maaari, ipaalam sa akin ng tanghali bukas. Matapos niya masabi iyon ay agad na rin siyang nagpaalam sa mga babae sinabing tomorrow na lamang sila muling mag-usap, habang ang kanyang roommate na si Lao Wang ay wala na magawa sa malayo kundi ang mapanganga na lamang, gayong napakabilis na kausap ni Yuan ang magandang babae habang siya ay kontento na sa palihim na silay. Bumalik muli ang eksena sa panig nitong dalawang babae, kung saan nag-aalangan si Minhui kung dapat niyang samahan si Yuan sa kanyang paanyayang dinner gayong katatapos lamang daw niyang manood ng sine kasama si Li Zhanpang pero tinanong niya sa kanyang beshi kung ito ba raw ay ayos lamang na siya ay sumama. May halong gulat sumagot ang kanyang beshi na ano ang mali doon gayong ito ay isang top-notch Japanese food, at kung kanina lamang ay panay ang paninira nito kay Yuan ngayon ay mabilis nagbago ang kanyang pananaw dahil naging balimbing niyang ipinaliwanag na si Shen Yuan ay maaaring maging medyo talagang mayabang, ngunit hindi bababa sa siya ay gwapo. Si Li Zhanpang ay may pera pero mula lamang iyon sa kanyang pamilya, samantalang kung muling babalik sa tagumpay ang pamilya ni Yuan, at kung ang pamilya ni Shen Yuan ay talagang magbabalik, madali niyang malampasan si Li Zhanpang. Idinagdag niya pa na wala namang mawawala sa pamamagitan ng pagpunta sa hapunan lamang at paglalakad, walang seryoso dito sabay tumawa, tapos kinuha niya ang phone ni Minhui gayong siya na raw ang bahala maghatid ng mensahe para makatulong na ito'y sinang-ayunan na lamang rin ni Fang Minhui, at sa sumunod nga na araw bandang hapon, naging matagumpay ang unang attempt ni Yuan na makadate ang goddess girl, sapagkat silang dalawa ay pumunta na sa lugar na kanilang napag-usapan. At hanggang dito na muna po ang kabanata, kapag umabot tayo sa 1,000 likes saka ko po ito ipagpatuloy, at ito naman ang ilan sa mga magaganda pang mangyayari,
Pagpunta ng dalawa sa mall ay coincidence na nakita nila si Wanteng kasama ang kanyang manong na boyfriend. Susubukan sana umiwas sa gulo si Yuan bilang pagrespeto sa kanilang pinagsamahan, kaso naging bastos ang dalawa kaya wala siyang nagawa kundi ang harapin ang dalawang feeling mayaman, na magdudulot sa kanila ng matinding kahihiyan sa harap ng maraming tao. Dahil sa taas ng negative emotion parang sinasadya ng kanyang system ang pagbibigay ng gawain na kapag mas naging negative palalo ang value ng dalawa makatatanggap siya ng gantimpala, na isang magandang pagkakataon upang mas mahulog naman ang loob ni Minhui at dito niya rin ibinigay ang kanyang baniling bag at accessories na may hindi birong presyo. Paano niya matulungan ang kanyang magulang sa panggigipit ng kanyang bayabas na tiyo? Ang muling pagkikita nila ni Professor Lee kaso bigla na namang lumitaw ang kanyang kapatid na babae, kaya't siya ay muli na namang natakot at syempre, umiwas.